Oh, masayang araw mga ka-PL. Nako, malala na po yata si Bangag mga kababayan. Sana hindi totoo itong usap-usapan ngayon. Dahil kapag ka nagkatotoo po ito, sigurado, wawalisin lamang po ang Pilipinas mga kababayan. Ayon di umano kay General Browner mga kababayan, abay nag-utos na di umano itong si Bangag kay General Browner na dapat pagsanayin na ang kasundaluhan mga kababayan para sa 30 araw na pakikipagdigma sa kung sino mang bansa ang nagnanais na digmain po tayo mga kababayan. Sa ngayon, wala naman pong ibang bansa ang merong kaalitan ng ating bansa, kundi ang China lamang mga kababayan dahil dyan sa girian sa West Philippine Sea. Di po ba? Sa palagay ho ninyo, kapag pinatulan po tayo ng China, mga kababayan, aabutin po ba tayo ng 30 araw? Aba, baka masasayang lang ang kanilang gagawing pagsasanay dahil puno ng mga missiles ang China. Ang labanan ngayon, di po ba, mga kababayan, ay hindi na po yung literal na mga baril lang. Missile na. Pauulanan tayo yung 30 araw na pagsasanay ng mga kasundaluhan, hindi magagamit. Kanya-kanyang takbo na mga yan. O, hindi damay tayong lahat. O, eto po, di umano ang iniutos, mga kababayan, ni Bangag kay General Browner. Marami po tayong pag-uusapan, mga kababayan. Kaya, tune in lang po kayo, walang bibitaw para malaman po ninyo ang mga ganap sa ating bansa nitong panahon ng Kapaskuhan. Okay, pero bago ka po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, like at share na rin po nitong video para malaman din po ng ating mga kababayan ang mga tila plano ni Bangag, mga kababayan, habang siya ang namumuno sa ating bansa. O eto, nako, Browner, umpisan na ang pagsasanay ng kasundaluhan para tumagal ng 30 araw sa digmaan. O kita nyo na. Sasanayin na di umano mga kababayan ni Browner ang mga kasundaluhan para sa 30 araw na pakikipagdigma o digmaan na darating di umano sa ating bansa. Aba, seryoso yata itong mga ito na makipagdigma talaga sa China, mga kababayan, kahit na alam nilang wala tayong kakayahan. May mga saltik na utak nitong mga ito. Hindi ho nila iniisip yung mga bata, yung mga matatanda, mga bata na nag-aaral na sana magkaroon ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Sisirain po nila, mga kababayan, itong ating bansa kahit na ganito magulo dahil sa administrasyon ni Marcos. Aba, tuluyan pa yata nilang wasakin talaga. Oh, ibinahagi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr., basta mga junior talaga pasintabi sa ibang junior dyan ng mga matitino. Palagay ko, mga junior na nasa administrasyon ni Marcos, may mga saltik, mga bangag. Oh. Ibinahagi ni AFP Chief General Romeo Browner na uumpisahan na nila ang pagsasanay upang tumagal ang kanilang puwersa sa pakikipagdigmaan hanggang 30 araw. Mga kababayan, kita nyo na? Diyos ko, nasaan ang kukote nito mga taong ito?
Ayon kay Browner, ito umano ang utos sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kita nyo na, mga kababayan? Sino na po nag-utos? Si Marcos. Ayan, nakikita nyo naman po, mga kababayan. Ha? Ito, yung mga usap-usapan ngayon. Paliwanag ni Browner, kailangan umano ang nasabing pagsasanay upang makatagal ang Pilipinas habang naghihintay ng tulong mula sa kanilang mga kaalyado. Teka, sino ba kaalyado natin, Mr. President Bongbong Marcos at General Browner? Sino po? Amerika? Na hindi nga tinulungan ng Amerika ang Ukraine. Ni hindi nga yata nagpadala ng tropa ang kano, ang Amerika sa bansang Ukraine para kumampi at labanan ang bansang Russia. Tayo pa kaya? Anong mapapala sa atin ng Amerika kapag tumulong sila sa atin kung sakasakaling mayroong digmaan na magaganap? Lalo na China lang naman ang kaalitan ngayon ng Pilipinas dahil sa kabobohan mga kababayan ng ating presidente, hindi marunong makipag-usap, hindi marunong magpakumbaba sa bansang mas malaki at dihamak na mas makapangyarihan sa atin. Ha? Sinong bansa ang tutulong sa atin? Baka nga bago pa dumating, yung sinasabi nila, mga kababayan, na kaalyado natin na tutulong daw, nalusaw na ang Pilipinas. Olintik po ang mga pangdigmang kagamitan ng China. Wala tayo niyan. Meron nga silang kagamitang pangdigma na wala ang Amerika. Tayo pa kaya? Hindi talaga marunong mag-isip tong administrasyon ngayon. Ito na mismo sinabi ni Marcos o ni Browner, mga kababayan. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr. is that we will, ayan, pasensya na, we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. We are expecting that. Pagka nagkagulo, syempre, tayo muna ang makikipaggera. And then, but we are expecting also reinforcement or help from our ally. And this is under the Mutual Defense Treaty, mga kababayan. General Browner, sinasabing umpisahan na ng AFP ang pagsasanay para tumagal ng 30 araw sa digmaan. Taragis naman, hindi nyo pa nga maayos-ayos ang problema sa flood control project, Mr. President Bongbong Marcos. Pakikipagdigma na ang isusunod mo o uunahin mo pa. Nasaan po ang pag-iisip mo, Mr. President, kung totoo man itong mga kumakalat ngayon sa social media? Tapusin mo muna ang korupsyon sa ating bansa. Nang dahil dyan, sa korupsyon na yan, ang rating mo o ang trust ratings mo ay negative 3%. Tapos ngayon, makikipagdigma ka. Sinong bansa ang didigmain mo? Walang idea ang mga Pilipino. Sa pagkakaalam namin, China lang naman ang mayroong kaalitan natin. Wala nang iba. Napakalaking bansa niyan, Mr. President. Baka nahihibang ka na. Delikado to, mga kababayan. Pag ito nagkatotoo, kung ito man ay totoo. Nako, lahat po ng mga pinaghirapan natin, pinagsikapan ho nating ipundar para sa mga pangarap natin, mabubura ho, mga kababayan. Masasayang lang po ang ating mga pinaghirapan. Papayag ho tayo na magkakaganon ho
ang mangyari sa ating bansa. Abay, hindi tayo papayag yan, mga kababayan. Tutulan po natin itong kagustuhan, di umano, ng isang bangag na presidente na makipagdigma. Aba, hindi deserve ng mga Pilipino ang madagdagan pa ang kahirapan. Ngayon pa nga lang, di ba, mga kababayan, hirap na ang mga Pilipino. Napakamahal na mga bilihin. Ewan ko lang yung ibang mga kababayan natin, kung meron ba silang matinong handa nung kanilang araw ng Kapaskuhan, baka wala. Tapos, makikipagdigma pa itong ating presidente sa ibang bansa. Bay, malulugmok po tayo sa kahirapan yan. Aba, hindi maaari ito. Ang hirap talaga, mga kababayan, kapag ang namumuno sa atin, gumagamit ng droga. Wala po sa matinong kaisipan, mga kababayan. Nasisira na ho. Wala siyang pakialam kasi hudang maghirap ang Pilipino, bumagsak ang ekonomiya lalo ng ating bansa, importante, yung kanilang personal na interes ang masusunod. Ano po ba ang maaaring gawin ng presidente kapag nagkaroon po ng digmaan sa ating bansa? Maari po siyang magdeklara, mga kababayan, ng martial law. Yan na. Di bagay, pang sariling interes pa rin yan. Gusto lang po nila na mapalawig ang kanilang posisyon, ang kanilang kapangyarihan. Di ho ba, mga kababayan, hindi ganon ang gusto ng mga Pilipino. Kinakailangan magkaroon ng halalan sa 2028 para mapalitan ka na, Mr. President. Bumagsak na po ng tuluyan ang trust ratings mo. Negative 3%. Mantakin niyo po yan, Mr. President. Lahat po ng mga Pilipino ayaw na po sa pamumuno ninyo. Ayaw na. Kulang na lang sabihin na hindi na namin kinikilalang presidente yung tao na yan. Presidente, oo, dahil nasa kontrata nasa termino batas yan, mga kababayan matatawag pa rin siyang presidente. Pero ang tanong, kinikilala pa ba siya ng ating mga kababayan bilang presidente? Kung ganun, kaliit na lang ang natanggap niyang trust ratings mula sa ating mga kababayan, palagay ko, hindi na kinikilalang presidente yan ng maraming Pilipino, mga kababayan. Huwag po nating hahayaan. Naku po, delikado ho pag nangyari ito, mga kababayan. Mga anak natin madadamay. Tayo, yung mga kabuhayan po natin, mga ipinundar ho natin, pinaghirapan, pinagsikapan, sa isang bagsak lang po ng malakas na sabog sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, madudurog ho tayo sa liit ho ng bansa natin at higit sa lahat, wala tayong malalakas na kagamitang pangdigma. Mr. President, wag mong guluhin ang Pilipinas. Wag mong guluhin ang buhay ng mga Pilipino. Mabuti pa, Mr. President, para maging mapayapa itong bansa natin at ang mga Pilipino, pwede ba magkaroon ka naman ng delikadesa? Mahiya ka naman. Pangalang Marcos, noon, napakabaho. Hanggang ngayon, napakabaho at higit sa lahat, pinalala mo pa ang baho ng pangalan nyo. Boboto pa ba kayo? Tayo, mga kababayan, ng isa pang Marcos, sa susunod na halalan, kahit pa etong ate na panay ang dikit kay BP Inday Sara, wag ho kayong magpapalinlang dyan, mga kababayan. Wag kayong magpapalinlang. Marcos pa rin yan. Tandaan nyo po yan. At ito, bilang paalala, may mga vlogger yan, mga kababayan. Si Ate Bangag. May mga vlogger yan na ang gusto nilang mangyari ay magtandem ang BP Inday Sara
at Amy Marcos sa 2028. Yan po ang galawan ngayon ng mga vlogger ni Amy Marcos. Alam niyo po kung saan nila pinalalakas si Amy? Sa Mindanao. Doon po nila pinalalakas, mga kababayan. Sa Maynila, dito, o sa Visayas, hindi ho nila magawa. Kaya, sa Davao nila pinalalakas. Paalala sa mga Davaoenyo na mga kababayan ko. Pakishare nyo po itong videong ito. Para aware yung ating mga kababayan na meron di umanong mga vlogger dyan ngayon na pakalat-kalat at unti-unti nang pinakikilala si Super Ate. Yan. Para maging katandim di umano ni BP Sara sa 2028. Huwag na po tayo pipili ng isa pang Marcos. Delikado. Baka mamaya etong si Super Echas na ito, Super Tae, mga kababayan, baka kung ano pa ang gawin nito sa ating BP Inday Sara. Oras na manalo silang dalawa. Ang mangyayari, o di Marcos uli, ang presidente, o di natin alam kung anong gagawin nila kay BP Inday Sara. Di po ba, mga kababayan? Nako. Ayan ho. O ito pa isa. Dagdag. Ito ang masaya ngayon. Kanina medyo seryoso yung puntahan natin, mga kababayan O ito, ang mga nakakatawang balita. Unahin natin kay General Torre, mga kababayan. Aba, tuluyan na pong iniwan ni General Torre ang kanyang pagiging 4-star general. Parang ganun kasi ang kinalabasan nito, mga kababayan Kasi tinanggap na po ni Torre ang pwesto niya sa MMDA na general manager. O, general pa rin. Eto. Resigned 4-star to Nartates. Yan ang sabi, Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan, may kukonsidera ng resigned si General Nicolas Torre III matapos tanggapin ang appointment bilang General Manager ng MMDA. Magbibigay daan na aniya ito kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. para tuluyang makuha ang 4-star general o 4-star rank, mga kababayan. Tinanggap na ni Torre. Noong isang araw, nagdududa pa siyang tanggapin itong pwesto niya sa MMDA. Ngayon, tuluyan niya nang iniwan ang kanyang pagiging 4-star general. Isinurrender niya na po yung kanyang pagiging 4-star general. Ayon po ito kaya Chairperson Rafael Calinisan, mga kababayan. Vice Chairperson pala. Ganun daw po kung maituturing ang nangyari ngayon kay General Torre. General Torre, talagang tinanggap po, sir. Hindi po ba kayo nahihiya para sa sarili ho ninyo? 4-star general ho kayo. Tinanggap nyo ang posisyon dyan sa MMDA. So, ibig sabihin nun, tanggap mo na hindi ka na 4-star general. Kundi, baka susunod niyan, maging barangay tanod. Maging tanod ka na lang, sir. Pababa ng pababa po ang pwesto mo, sir. Paliit po ng paliit ang kapangyarihan mo. Maliwanag na ginamit ka lang talaga ni Marcos. Pinaglaruan ka lang niya. Pinatikim ka lang sandali ng rurok ng tagumpay. Tapos, wala na maibibigay na trabaho sa'yo. Binawian ka na at ibinigay kay Nartates.
Kawawa ka naman, sir. Tinanggap mo pa yung MMDA. Hindi ka na lang nag-resign talaga. Nagretiro. At least, meron kang dangal. Kapag ka ikaw nagkusang magretiro at ipapasa mo kay Nartates yung pagiging 4-star general mo. Tinanggap mo pa. Lalo mong pinababa. Ang tingin sa'yo ng ibang tao, kawawa ka naman po, pinaglaruan ka lang. Pababa ng pababa yung, yung ranggo mo. Naisahan ka ni Marcos, nabudol ka rin, ano? Yan, kasi masyado kang gahaman sa kapangyarihan. Nagmamadali ka. Lahat ng ipinag-uutos sa'yo, ginawa mo naman. Hindi ka nag-iisip Ito ba totoo talagang utos sa akin o ginagamit lang ako nito? Oo, totoong utos sa'yo, pero ginamit ka lang talaga. Maliwanag na panggagamit yon. 82 yata yun na araw ka lang na naging chief PNP. Tapos binawian ka na. Ang saklap nun, sir. Ang saklap nun. Ngayon, tinanggap mo yung pagiging MMDA General Manager mo. Katawa-tawa po. Katawa-tawa. Ang kinalabasan, hindi po ito mabango o achievement kung maituturing para sa'yo, General Torre, kundi ibinaba mo na talaga ang sarili mo. Diyos ko naman. O ito pa isang balita, mga kababayan. Etong sinabi po ni Auntie Claire. Napakayabang nitong aling ito. No? Nagsalita, ang maganda, ang puta. Akala mo, kagandahan. Pinintasan niya po si BP Inday Sara, mga kababayan. Na ang sabi, eto, may pagkakahawig daw si Vice President Sara Duterte sa manikang si Chucky, mula sa America horror film na Child's Play ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office, PCO, Yusek Claire Castro. BP Sara, kamukha ni Chucky. Sabi yan ni Claire Castro, mga kababayan. Nagsalita, ang hindi mukhang lalaki. Auntie Claire, oo nga, babae ka, pero mukha kang lalaki. Alam mo kung sino kahawig mo? Yung vlogger na food vlogger. Kilalang food vlogger na Bisaya. Kung daw nagkakamali, taga Davao yata yan. Pasensya na, sir, pasensya na po, sir. Hindi po kayo ang content ko dito, kundi si Claring. Nagkataon lang talaga, sir, na may pagkahawig ho kayo para kayong magnanay. Kaya ako nasabi na itong si Auntie Claire, mukhang lalaki. Pero kayo po, sir vlogger, magandang lalaki naman po kayo. Bagay sa inyo, yung mukha nyo, bilang isang lalaki. Pero si Auntie Claire, yung mukha niya, hindi bagay sa kanya bilang isang babae. Mukhang lalaki. Pang lalaki ang beauty niya. Nagsalita naman itong mukhang lalaking yawa. O ako, naamin naman natin, hindi naman tayo kagandahang lalaki, pero hindi naman tayo namimintas. Di ba? Eto, pinintasan niya si BP Inday Sara, abay tayo gagante para kay BP Inday Sara. Auntie Claire, di hamak na mas maganda sa'yo si Inday, na totoo lang. Mas matalino pati sa'yo si Inday. Mistisa ang Vice Presidente. Ikaw, mistisa rin. Mistisa lumad. Pasintabi po sa mga kababayan nating mga lumad. Hindi po kayo ang intention ko rito, kundi si Auntie Claire. Kasi pintasera no? Pasensya na po kayo, Hindi ka po kagandahan, Auntie Claire. Wala kang karapatan. Husgahan o kantsawan, bastusin ang pangalawang pangulo na ang sabi mo'y kamukha niya, si Chucky. Kayo, ang kamukha nyo, mas malala pa kay Chucky.
Alam niyo ho kung sino, mga kababayan? Yung witch sa pelikulang Hocus Pocus, mga kababayan. O yan, hindi literal sa mukha, pero ugali, ikaw, Auntie Claire. Oh, yan yon. Makapamintas ka, kala mo kagandahan ka, hindi ka kagandahan, te. Hindi ka nga katalinuhan, bobo nga eh. Bobo, sinungaling pati, fake news pati. Oh. Di ba? Manang-mana ka sa amo mo. Oh. Ayan, may panibagong pangako na naman, mga kababayan. Si Bangag. Di ba nangako siya bago magpasko na ang sabi niya, bago daw magpasko, marami daw makukulong na mga kurap. Kasama daw riyan, mga kababayan, ang mga politikong kurakot. Nasaan na? Bongbong Marcos. Bakit si Diskaya lang? Hindi yan politikong kurakot. Kontraktor na kurakot. Eh ang gusto ng mga Pilipino, mga politikong kurakot, nasaan na? December 27 na po ngayon. Nasaan na yung pangako mo? Sa bagay, mga kababayan, hindi na nakakapagtaka sa atin yan. Sinungaling tong tao na to eh. O eto na naman ang panibago niyang pangako. Basahin po natin ng kapiraso lang. Mahaba-haba ho kasi ito. O, palasyo. Mula sa palasyo ha. Sunod-sunod na aresto sa flood control scam sa 2026. Ayan na naman tayo eh. Ha? Sa 2026 na lang daw, mga kababayan, eh hindi po nila nagawa eh. Nitong taon na ito, 2025 pa rin naman ngayon, di ba? Hindi ho nila nagawa. Bago magpasko, walang nangyari. Diskaya lang eh. O sige, 2026 na lang. Eh ang haba po ng 2026, January, February, March hanggang Disyembre, saan dyan? Wala bang time frame na ibibigay kayo? Ha? Palasyo? Marcos, wala kayong time frame na ibibigay? O ito pa, detention ng Diskaya couple, patunay na gumugulong ang investigasyon. Oo nga, gumugulong nga ang investigasyon. Pero doon lang sa mga kaya ninyo. Hindi doon sa mga kurakot na mga politiko. Bongbong Marcos, sa totoosin nga, kasama ka rito eh, sa mga makukulong eh. Tulad ng sinabi ni BP Inday Sara na ipakulong mo na daw ang sarili mo. Pumirma kayo eh. Sana bineto mo. Bineto mo, tinanggal mo yung sangkaterbang insertion, matutuwa pa tao. Eh hindi eh. Hindi mo bineto, pinirmahan mo kaagad. Palibhasa, napakalaki di umano ng insertion mo ayon kay Saldico. Kasama pa yung anak mo. Oh, tinawag ng Malacanang na simula pa lang ang pagkakakulong ng Diskaya couple sa investigasyon sa umano'y korupsyon sa flood control project at tiniyak na may susunod pang aarestuhin sa 2026. Siyempre, yung mga hindi nagsoli ng milyon-milyong halaga, kasi yung mga nagsoli, hindi na makukulong yun. Matik, magiging state witness ho yun, mga kababayan. Pero yung mga hindi nagsoli ng milyon-milyon, maaari. Yun lang ang mga makukulong. At mga kontraktor lang yun. Di ba, mga kababayan? Nasaan Bongbong Marcos ang hinahanap ng mga Pilipino, na mga elected official na mga kurakot? Yan ang gusto ng publiko na makulong. Hindi yung mga simpleng kontraktor lang. Eh, mga dilis siyang mga yan eh. Doon tayo sa tuna at malasuge na isda kung maituturing. Big fish nga daw eh. Doon tayo sa big fish. Huwag tayo dyan sa mga pipitsugin. O nasaan na ngayon yung mga yon?
Bongbong Marcos, di bagay wala? Ito, pangako mo na naman ito para sa 2026. O isa pang basa. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, hindi totoo na walang aksyon ang gobyerno bago magpasko. Giniit na mas malaki pa umano ang hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawa kaysa kay Janet Napoles. Kita nyo na, nakafocus lang sila sa mag-asawang Diskaya. E paano naman yung mag-asawang mga buwaya sa Kamara? Mas malaki ang naibulsa ng mga yon. Ano, mananatiling nasa laya? Hindi yun makukulong? Mr. President? Mag-asawang Diskaya lang ang binanggit dito eh. Mag-asawa daw eh. Oh. Kaysa kay Janet Napoles. O di yun lang. Sino susunod? Mga kapwa nila kontraktor? Paano? Yung mga elected official na kawatan din. Di matitigil ang korupsyon hanggat hindi maipakulong itong mga kurakot na mga nasa House of Representatives. Hindi gagalaw yung mga maliliit na mga kontraktor na yan kung walang utos mula sa mga elected official. Kung hindi lintik manghingi ng kickback yung mga mambabatas na yan. Kaya naman, nagkanda palpak-palpak, nagkaroon pa nga ng mga ghost project dyan sa flood control project na yan dahil inubos na sa kickback. Wala nang maipatayo na flood control. Dahil ano pa ipapatayo? Yun na lang ang natitira. Paano pa gagana yan? May maipagawa man, ampaw, napakalambot, palpak, durog kaagad. Kaya yan ang nangyayari ngayon sa iba't ibang mga flood control project sa ating bansa, mga kababayan. Substandard. Kasi nga, wala nang mailapat na tamang halaga kasi ibinulsa na. Ganyan. Tapos ngayon, mangangako na naman sila. Sige, kalampagin natin ang kalampagin ang palasyo, mga kababayan. Dapat elected official ang maipakulong. Ipakulong mo ang pinsan mo, Bongbong Marcos. Para yung negative 3% na trust rating sa'yo nitong last quarter, December, sa first quarter ng 2026, baka sakaling makabawi ka. Pero pag wala ka na ipakulong na mga taga House of Representatives na mga kurakot, yung negative 3% mo, baka zero na talaga. Wala nang wala na, hanggang sa mag-zero na. O hindi ka nakarapat-dapat na maging Pangulo pa ng Pilipinas. Yun lang po, mga kababayan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Happy New Year po sa ating lahat.